Shalom mga kaibigan! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, titingnan natin ang isang mahalagang bahagi ng sulat ni Shaul o ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Alam nyo ba, ang Korinto ang tinuturing na City ng Imperyong Romano noong panahon ni Pablo. Ito ay isang malaking sentro ng komersyo kung saan ang usaping sexual ay naging parang relihiyon na ng mga tao. Ngunit ang simbahan doon ay nagkaroon ng problema. Nagkakaroon sila ng pagkakabaha-bahagi dahil nagsimula silang sumunod sa tagapagturo sa halip na sa mismong turo. Isinulat ni Shaul, "Nagpapasalamat ako sa Diyos na wala akong binautismuhan sa inyo, maliban kina Crispo at Gayo, upang walang makapagsabi na kayo ay binautismuhan sa aking pangalan." Sinabi rin niya na binautismuhan niya ang sambahayan ni Estefanas, ngunit hindi na niya matandaan kung may iba pa siyang binautismuhan. Palaging gustong ituro ni Pablo ang mga tao kay Jesus, ngunit marami ang nagtatangkang itaas ang isang tao sa kinalalagyan ni Kristo na siyang ulo ng simbahan. Kaya, heto ang tanong ko para sa inyo. Sa ating mundo ngayon, sa tingin nyo ba ay nahaharap pa rin tayo sa hamon ng pagtataas sa tagapagturo ng higit pa sa mensahe ng salita ng Diyos? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Gusto ko kayong mapakinggan. Ipinaalala sa atin ni Pablo na ang lahat ng ito ay tungkol sa pagbabahagi ng mabuting balita na si Jesus ay namatay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Ang mga tagapagsalita ay dumarating at umaalis, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ayaw niyang manakaw ng karunungan ng tao ang kapangyarihan ng sakripisyo ng Mesiyas. Tandaan, huwag malunod sa paraan o metod. Manatiling nakapokus sa mensahe. Hanggang sa muli, patuloy tayong mag-aral ng salita. Shalom!